Magandang araw po ulit sa inyong lahat at welcome po ulit sa aking channel. Sa video po natin ngayon ay papakita ko po sa inyo yung trimming na gagawin ko dito sa aking Phokenti na bonsai material. Medyo malago na rin kasi, so ititrim ko lang para medyo luminis ng konti. First time ko itong i-share sa aking YouTube, itong materialis na to. Medyo mga payat pa kasi yung mga sanga niya. Ito mga bagong patubo ko na to eh. Ayan mga yan. So halos lahat ng makikita nyo sanga dyan, mga bago yan. Kaya hindi ko pa siya nasi-share sa aking YouTube kasi medyo pa, mga payat pa. So sa ngayon po, hindi ko naman siya i-wire, medyo putulin ko lang yung mga mahabang sanga para yan, medyo nakaka-apekto lang kasi sa mga katabing bonsai. Medyo maskip lang kasi itong pwesto ko, kaya titrim natin siya. Medyo malaki po ito. Yan, base na. Hindi siya solid na isang puno lang. Isa lang siyang puno, pero yung trunk niya medyo nagdikit-dikit. Hindi siya isang buong trunk. So ayan po, medyo nag-umpisa na ako magputol, mag-trim ng mga sanga niya. So by the way po, itong Phokenti na ito na lang po yung natitira sa mga Phokenti na binili ko na materials. Siguro ito po ay mga 3 years na nakatanim at palagi ko lang siyang pinapa-wild, pero na initial wiring ko na rin ito dati. Kaya mapapansin nyo po, may mga marka na yan ng sanga, ay ng wire sa mga sanga. So isang beses ko lang ito winire, tapos puro pa-wild na lang. Medyo hindi ko pa masyadong kabisado ang karakteristik ng Phokenti kasi ito pa lang yung ano ko, kauna-unahang materialis na nag-survive. Yung iba nag-die back. May malalaki pa sana akong ganito din, pero nag-die back yung iba. So itong kalahati, medyo na-trim ko na siya. Ayan. Wala pa masyadong forma. Pero at least medyo matataba na rin yung mga sanga. Bali ito, halimbawa itong sanga na to, patubo na lang ito. Medyo malalaki na rin. Pansin ko medyo may pagka slow grower din itong Phokenti. Kasi mga 2 years itong naka-wild dun sa garden ni Mike Dayapan. Yung mga ugat niya, ang lalaki na, rekta sa ground, kapatong yung palanggana niya, yung ganitong pinagtaniman sa kanya, nakapatong sa ground. So yung mga ugat niya, lahat nakarekta sa, dumiretso na sa ground. So mga 2 years siyang ganun, pero hindi masyadong yung ina-expect kong taba ng sanga, hindi masyadong naibigay. Pero ito, halimbawa itong sanga na to, bago na rin to eh, kasama to sa patubo. Medyo malaki na rin, pero yung iba kasi medyo payat pa. Ito, payat pa siya. So ito na po siya, na tapos ko na po siyang i-trim. Medyo matagal-tagal pang
training. Yung mga mapayat pa kasi yung ano, mga sanga niya. Ito yung isang side niya. Ito yung pinag-iisipan kong ano eh, maging front niya. Tapos ito naman yung kabilang side. Pwede rin ito maging front, pero tingnan na lang kung paano magiging development niya. Kung pagdating ng araw eh, mas maganda ito, di ito ang front niya. Kung hindi naman eh, di yung kabila. Ang lamang lang nito dun sa kabila, ito kasi medyo buo yung mga trunk dito, medyo buhay. Ito lang yung namatay na trunk niya. Mataas to dati. Ito dapat ang sentro niya. Bale mataas yan hanggang dito. Hanggang dito yan. Kaya lang kasi hindi siya nabuhay. Kaya pinutol ko na lang siya dito. Kaya nangyari, medyo bakante yun dito ang lugar. Mapansin nyo, ano dito, bakante. Kaya naghahabol pa ako dyan. So yun lang para sa video natin ngayon. Sana po ay nag-enjoy naman kayo sa panunood nitong aking munting video at may natutunan din kahit papano, lalong lalo na po yung mga baguhan sa larangan ng pagbobonsai. Muli po ay maraming salamat sa inyong panunood at happy bonsai po sa inyong lahat.